Hello mga kapatid, kumusta po tayong lahat? Purihin ang Panginoon. Sama-sama na naman po tayo muli mag-aral ng kanyang salita bago po tayo magpatuloy sa ating maghapon. So ang ating devotion po for this morning ay pinamagatan po nating always preparing. So hindi lang po Girl Scout or Boy Scouts ang laging handa, So lalo po tayong mga Kristiyano. So ang ating verse po ay mula po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Amen. Basahin po natin yung nasa Our Daily Bread. While my son was home for an extended visit, he knocked on my office door one morning and asked me what I was doing. I'm preparing for Sunday school, I told him. Then, thinking about all the time I spent in my office, I said, it seems like I'm always preparing for something. I'm grateful for the opportunities God gives me to reach out to others. There's some stress, though, when you're always getting ready for somebody. It's hard to balance priorities with the pressure to prepare a lesson, a message, or a document continually on your mind. This idea of constant preparation intrigued me, so I checked the Bible to see if it talks about the subject. I found that we are called to be always preparing. A heart dedicated to God must be prepared to serve Him, according to 1 Samuel chapter 7 verse 3. Sabi po dito, so Samuel said to all the Israelites, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourselves of the foreign gods and the Astoreths, and commit yourselves to the Lord and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of the Philistines. Amen. So, next, we are ready to do good works. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, yung nabasa nga po natin, na those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. And always ready to defend the scriptural truth in 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabi po, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. And Paul reminds us that even in our giving, it takes planning. So sa 2 Corinthians 9:5, sabi po dito, so I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. Amen. That's just a start. Living a life that pleases the Lord takes mental, spiritual, and physical preparation. And we don't need to stress because He will enable us with His power. Let's ask God to guide us as we prepare to serve, honor, and tell others about Him. Amen. So napakaganda nung ating devotion. So yung author po dito, sabi niya, it seems like he is always preparing for something, kasi nga nagpe-prepare siya ng Sunday school, ng message. So I think yung author po ay isang pastor. Document o kung lesson, ganyan, kung ano-ano yung piniprepare niya, day by day, week by week, ganun yung ginagawa niya. So, it seems like he's always preparing. So, nag-search siya sa scriptures kung parang biblical ba yung ginagawa niya na parang lagi siyang may pinaghahandaan, At yung nakita nga po niya na lahat po tayo mga mananampalataya, we are called to always be preparing. Dapat lagi po tayong prepare ng mga Christians, So sabi nga po dun sa nabasa natin sa 1 Samuel 7:3, a heart dedicated to God must be prepared to serve Him. So kailangan ng ating puso laging handa na maglingkod sa Diyos, And sabi po dun sa nabasa nating verse, 1 Samuel 7:3, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourselves of the foreign gods and the Astoreths, yung mga Diyos-Diyosan po kailangan alisin natin, and commit yourselves to the Lord and serve Him only. So, kailangan yung ating puso po lagi pong handa na iwanan yung ibang Diyos sa ating buhay at ang sambahin natin ay yung ating Diyos lamang, serve Him only and commit yourself to the Lord, Next that we should always be ready for is
we should be ready to do good works. Ano po? So, kailangan lagi po tayong handa na gumawa ng mabuti. Yun po yung nabasa natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 21 na those who cleanse themselves from the latter. Yung latter po na tinutukoy dito is wickedness. Ano po? Galing po siya dun sa balik po tayo sa verse 19. Sabi po kasi dito sa verse 19, nevertheless, God's solid foundation stands firm. Sealed with His inscription, the Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. So, sa Tagalog po, ang translation niya, sa 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa mabubuting gawain. So, yun po, bilang mga Kristiyano, kailangan lagi po tayong ready to do good works. Tumulong sa kapwa, tumulong sa pamahalaan, tumulong sa lahat ng nangangailangan, At syempre, tumulong sa gawain ng ating Panginoon. So, kasama po yun sa ating good works, And, third na dapat lagi tayong ready is we should always be ready to defend scriptural truth. So, kailangan lagi tayong ready na i-defend yung ating pananampalataya. Makikita po natin sa 1 Peter 3:15 na pag may nagtanong po sa atin, kailangan laging ready tayo na sumagot. Sabi po sa 1 Peter 3:15, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. So, pag may nagtanong sa'yo, ano ba yung inaasahan mo? Ano ba yung pag-asa na pinangahawakan mo? Always be ready to answer. But, do this with gentleness and respect. So, hindi po yung ready tayo lagi makipag-argue. Ready tayo makipag-away para sa ating paniniwala. Hindi po, ready po tayong laging sumagot with gentleness and respect. At, pang-apat po, yung reminder nga po ni Apostle Paul that even in our giving, we should always be ready. Lagi din po itong naituturo sa sa simbahan na kailangan nasa bahay pa lang tayo or pagka-receive pa lang natin ng ating salary, naka-ready na yung para sa Panginoon, naka-ready na yung para sa atin. Bakit po kailangan na ganun? Sabi po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 9:5, then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. Kasi pagka po hindi natin inihanda yun, ang tendency, pag andun na tayo dun sa point na magkukolekt na ng offering, dun pa lang tayo mag-iisip na, ibibigay ko ba to? Ano ko ba to? Hindi, ganun. Diba sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. So pag naihanda na natin na ito talaga ay para sa Panginoon, magagalak tayo or masaya tayo na magbibigay. Hindi yung laging may pag-aalanganin at pagdadalawang isip kung ibibigay mo ba o hindi. So, dapat din po, we are always ready to give, na kailangan paghandaan na natin yung pagbibigay natin bago pa tayo pumunta sa simbahan or kung meron man tayong pupuntahan na magbibigay tayo, kailangan nakahanda na yung ibibigay natin, hindi on the spot, para hindi po siya grudgingly given. Amen. So, sabi nga po dito, that's just a start. Living a life that pleases the Lord takes mental, spiritual, and physical preparation. So, hindi lamang po yun, So, kailangan ng ating kaisipan, ang ating espiritu, ang ating pangangatawan even, is always ready to please the Lord, and to serve the Lord. So, kung hindi rin po natin iniingatan yung ating katawan at marami tayong karamdaman, paano din po tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon? So, lahat po yan. Kung ating pag-iisip po, kung puno ng worries, puno ng mga negative thoughts, paano po tayo makakapag-focus at makakapaglingkod sa Panginoon ng buong buo? So, kailangan po talaga, hindi lang spiritual, mas yung spiritual, pero kailangan din po yung mental at physical preparation. Pero ang kagandahan nga po doon, hindi po natin kailangan gawin mag-isa. Kaya po tayo nai-stress kadalasan dahil iniisip po natin na gagawin natin yung mga bagay na yon on our own. So let's say may karamdaman ka na. So ibig bang sabihin ay hindi ka na pwede maglingkod sa Panginoon? Hindi po. Kasi the Lord will enable us with His power. Sabi nga po dito sa ating devotion, let's say kurang ka ng karunungan, ngayon may stress ka ba, hindi ka tuloy nakapag-prepare mentally kasi kung ano iniisip mo, kayong masyado kang na-stress na anong ituturo ko, ganyan.
ask the Lord, He will enable us with His power. Ano po? Kung pakiramdam mo kulang, parang hindi pa ako dapat na magturo, hindi pa ako dapat na mag-share, kasi spiritually, bata pa ako. Ask the Lord, He will enable us with His power. Yun lang po yung susi. Let's ask God to guide us as we prepare to serve, honor, and tell others about Him. So sa lahat po ng gagawin natin para sa Panginoon, para maging matagumpay po siya, humingi po tayo ng tulong at guidance ng ating Diyos. Ano po? Yun po yung napakaganda sa ating Diyos kasi hindi niya talaga tayo hahayaan na gawin ang lahat on our own. Ano po? All He asks is our willingness and obedience, at siya din yung magsusupply ng lahat ng kailangan natin. Lahat ng preparation na kailangan natin, tutulungan niya tayo. Ano po? Napakaganda po yung sabi dito sa last part niya, the best preparation for tomorrow is the right use of today. So, ang pinakamaganda nga daw na preparation para sa kinabukasan is gamitin mo ng tama yung araw na ito, yung today. I-utilize mo ng tama yung today. Para ano man ang mangyari tomorrow, you are ready. Ano po? Pinakamaganda rin po, mas lalong we are always ready. We are always preparing sa pagdating ng ating Panginoon. Ano po? Kasi itong, let's say, magbimensahe, alam natin kung kailan tayo magbimensahe, alam natin kung kailan tayo mag-exhort. Maliban na lang dun sa mga instant na tayo ay tinawag bigla para mag-replace. Pero most of the time, alam natin, as a Sunday, ako ang mag-exhort ng tithes and offering. As a Thursday, ako ang mag-exhort ng prayer meeting. Alam natin, so nakaka-prepare tayo. May time tayo to prepare. Pero yung pagdating ng Panginoon po, walang nakakaalam. So, yun yung mas dapat nating paghandaan day by day. Dapat ni-utilize natin ng tama yung ating araw. So, as much as possible po, we should always try our best na maiwasan yung mga bagay na magdudulot sa atin na or magkukos sa atin para magkasala. Ano po, kailangan lagi nating isipin na baka dumating na ang Panginoon, abutan niya ako sa ganitong ginagawa ko, diba? Parang nakakahiya sa Panginoon na aabutan ka niya na nakikipag-inuman o kung ano-anong ginagawa, nanonood ka ng hindi dapat, yung mga ganun. So, lagi nating isipin, the Lord is coming soon, we should always be ready. So, amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Lord, sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, and help us to utilize every day, Panginoon, properly, and to always be prepared, Panginoon, sa mga nais niyong ipagawa sa amin. Always be prepared na maglingkod sa inyo, na gumawa ng mabuti, na sumagot sa mga nagtatanong patungkol sa aming pananampalataya. At lagi po na kaming maging handa sa pagbibigay sa inyo, Panginoon. And most of all, na lagi po kami maging handa sa inyong pagbabalik, Panginoon. Nawa, kayo po mabigay sa amin ng kalakasan, physical, mental, and spiritual, Panginoon, upang mapaghandaan po namin, Panginoon, yung lahat ng mga nais nyong gawin namin, yung mga plano nyo para sa amin. Kaya, Panginoon, help us to start today, Panginoon. Tulungan niyo po kami na i-utilize it properly, Panginoon, in preparation, Panginoon, sa mga ministries na ipinagkatiwala niyo sa amin. Maraming salamat, Lord. May you bless this day. May you bless our jobs, our employers, our classmates, our teachers, and our families as well. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Yun, maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.